Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin breaches $52,000. But here are two potential roadblocks to current BTC rally. Kaya yan, ayon po rito ay si Bitcoin ay nagawa na po nitong tagusin ang presyong $52,000. Ngunit meron pong dalawang nakaabang na potential roadblocks or harang. Ibig pong sabihin ay mga resistance po ito. Dalawang matitigas na resistance. At ito yung posibleng pumigil sa pag-angat or rally ni Bitcoin. Kaya yan, ating pong aalamin yung dalawang resistance line na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin could face two potential roadblocks to its ongoing rally due to imminent increased selling pressure from events surrounding Grayscale and the US government. Ayan. Sabi dito ay si Bitcoin ay posibleng makaharap ng dalawang harang sa kanyang or sa gabal sa kanyang pag-angat sa kanyang presyo. At mukhang ito po ay dahil sa tumataas na selling pressure dulot po ng nagaganap dito na may kaugnayan kay Grayscale at ang US government. Kaya ayan, amid the latest market resurgence, Bitcoin breached the $52,000 price threshold on Valentine's Day for the first time since 2021 bull run. Kaya ayan, tumapat pa yung pagbasag ni Bitcoin or pagtagos ni Bitcoin dito sa presyong $52,000 nitong nakalipas na araw ng mga puso. Kaya ayan, nagawa po niya ito yung kanyang presyo na $52,000 na ito ay huli po siyang naglaro sa presyong ito nitong nakalipas na taong 2021 na bull run. The asset has held above this price point, displaying remarkable resilience despite mild resistance witnessed as the recently attained $52,500. Kaya yan, meron daw pong isang naramdaman na mild resistance lamang daw po. Yan, hindi naman gaanong matigas na resistance or harang ang nandito sa presyong $52,500. Bitcoin investors have expressed optimism of a sustained market run, but blockchain analytics resource Spot On Chain calls for caution, having identified two noteworthy events that could present intense resistance to the asset's rally. Kaya yan, ang isa pong blockchain analytics resource, ang Spot On Chain. Yan, si Spot On Chain ang nagbigay po ng isang caution or pag-iingat yan sapagkat nagawa po niyang siya ay meron po siyang nagawang tukuyin na dalawang events or pangyayari na posibleng maging sagabal or makasagabal sa pag-angat ni Bitcoin. Two events that could impact BTC. In a post on X this morning, Spot On Chain highlighted the approval bankrupt crypto lender Genesis received from a US bankruptcy court to sell the shares of Grayscale Bitcoin Trust or GBTC that is currently holds. Kaya yan po yung isang kaganapan dito na posibleng magdudulot po ng selling pressure dito kay Bitcoin. At ayan na nga, yung tinatawag po na Genesis. Isa po siyang bankrupt na crypto lender. At itong si Genesis ay nakatanggap na po ng approval sa US Bankruptcy Court na pwede na po nilang ibenta yung kanilang hawak na GBTC. Ayan, kung malaki po talaga yan ay magdudulot po ito ng selling pressure. The shares worth around $1.3 billion at the time of the report would be sold off by Genesis this month to compensate creditors. Kaya yan.
Mukhang ibebenta po nila ito, $1.3 billion na halaga ng GBTC. Yan. Para daw po bayaran yung or i-compensate yung kanilang mga dating users. Spot on chain. Yan po yung actual na tweet dito ng Spot on chain. The Bitcoin price has been on the rise for the past 7 days and finally broke the $52,000 mark again after 2 years. However, there are two impending big threats to the short-term BTC price. Can it overcome? Yan po yung tanong. Yan. Kakayanin bang parang baliwalain ni Bitcoin yung mga yung mga kaganapan na ito? In addition, Spot on Chain pointed out the upcoming sale of 2,875 BTC tokens currently worth over $150 million by the US government. Ayan, isa na rin po ito. Ang US government, magbebenta po sila ng 2,875 na Bitcoin tokens. At sa kasalukuyan, nagkakalaga po ito ng higit $150 million. The assets were confiscated in 2021 by the Department of Justice or DOJ from two individuals, of whom is Ryan Faris, a drug dealer linked to the defunct dark web marketplace Silk Road. Kaya yan, yung ibibenta po ng US government na ito na 2,875 na Bitcoin tokens ay mga confiscated po yan na mga Bitcoin. At galing po yan sa sa isang drug dealer na si Ryan Faris. Yan, kinumpiskat po nila ito. Yan po kasi ginagamit daw po kasi sa dark web marketplace na Silk Road. Notably, the US government currently holds 208,000 BTC valued at a whopping $10.9 billion. Spot on Chain revealed that they dumped 8.2k BTC valued at $248 million in July 2023 during a relief rally in the market. This dump resulted in a Bitcoin price drop. Kaya ayan, sa kabuuan ay meron pong hold. Ayan, kasalukuyang hold ang US government na Bitcoin na nasa 208,000. Kaya sa ngayon ay nagkakalaga po ito ng $10.9 billion. Nitong nakalipas po na taong 2023, buwan po ng July, ay nag-dump po ang US government or nagbenta po sila ng 8.2k or 8,200 na Bitcoin. At binagsak po nila yan, dinump po nila yan at kapalit ng $248 million. At ang nangyari po dyan ay bumagsak yung presyo ni Bitcoin. As a result, the blockchain analytics platform has cautioned that the upcoming events involving the imminent GBTC shares sale by Genesis and the BTC auction from the US government could pose a threat to Bitcoin's current rally. Kaya, ayan, sa kabuuan ay sabi ng Spot on Chain, dahil sa mga posibleng kaganapan na ito, kung mangyayari nga ito, magdudulot ng selling pressure, yan magbebenta yung bankrupt na si Genesis at ang US government. Yan, kung magsasabay sila ay talagang magdudulot ito ng matinding selling pressure at magkakaroon ng pagkaantala ang kasalukuyang rally nararanasan na pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Bitcoin retains uptrend. However, it remains to be seen if the token can scale through the selling pressure. Proponents have argued that these events would not cause a substantial impact given the increased demand for BTC. Ayan, may mga nagsasabi naman daw na maski magbenta ang bankrupt na si Genesis at ang US government ng malalaking amount ng Bitcoin ay wala raw itong gaanong epekto. Yan, yung kanilang idudulot na selling pressure ay wala daw pong gaanong magiging epekto sa presyo ni Bitcoin sapagkat mas matindi raw po ang demand kay Bitcoin.
Recall that BTC rallied to a 2-year high of $52,043 yesterday before facing a mild resistance that dropped it below $52,000. However, this resistance was not potent enough to trigger a substantial correction, as BTC held strong at the upper spectrum of the $51,000 zone. The asset recorded another wave of upsurge this morning, rallying past $52,000 again to a new high of $52,500. While Bitcoin's momentum has slowed, the firstborn cryptocurrency still trades above $52,000, currently changing hands for $52,152 at the reporting time. BTC is up 18% over the past 7 days and 100% in the last 6 months as investors' demand surges. Kaya yan. Yan po ang tungkol dito sa dalawang posibleng magiging sagabal daw sa nararanasang pag-angat or rally ni Bitcoin. Yan, yung dalawang sagabal na ito ay yan yung posibleng idudulot na selling pressure ng pagbebenta ng bankrupt na si Genesis at ang US government ng kanilang malalaking amount na Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.